Hello guys! Welcome back to Alex Hub channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano i-calibrate at i-tune ang Alex Hub Line Follower Robotic Kit para mas maging accurate at smooth ang pag-follow nito sa line. Before tayo magsimula sa testing ng robot, importante na maayos ang calibration ng sensors. Dahil kung hindi properly calibrated ang sensors, mahihirapan ang robot na mag-sense ng line at magiging inaccurate ang movement nito. So unahin natin ang calibration ng IR sensors. Kailangan natin itong gawin para masigurado na maayos na nadedetect ng sensors kung alin ang line at alin ang background surface. Ang first step ay itapat natin ang IR sensors sa isang white surface. Kapag ginawa natin ito, dapat umiilaw ang LEDs na D1, D2 at D3 sa sensor module. Kapag nakailaw ang mga LED na ito, ibig sabihin ay walang nadedetect na line ang sensors, which is correct kapag nasa white surface tayo. Pero kung sakaling hindi umiilaw ang LEDs, ang gagawin lang natin ay rotate clockwise ang potentiometer sa sensor modules hanggang sa umilaw ang LEDs. Next step naman ay itapat natin ang sensors sa mismong line. Kapag nasa ibabaw na ng line ang sensor, dapat naka-off na ang LEDs. Ibig sabihin nito ay nadedetect na ng sensor ang line. Kung sakaling umiilaw pa rin ang D1, D2, or D3, kailangan lang natin i-rotate counterclockwise ang potentiometer hanggang sa mag-turn off ang ilaw. Kapag nangyari na ito, ibig sabihin ay properly calibrated na ang sensors. At kung mapapansin nyo, nag-on at off na ang LEDs depende kung nasa line o wala sa line ang sensors, which means gumagana na siya correctly. Ngayon naman, pumunta tayo sa PID tuning ng robot. Ang PID controller ang responsible para maging smooth at stable ang movement ng line follower robot habang sinusundan nito ang line. Sa pag-set ng PID parameters, trial and error ang ginawa kong method. Nagtest ako ng iba't ibang values hanggang sa makita ko kung alin ang nagbibigay ng pinakamaayos na performance. Sa case ko, ang naging effective na PID parameters ay KP equals 0.12, KI equals 0, and KD equals 0.08. Ang mga value na ito ang nagbigay ng stable na movement para sa robot ko. Pero take note, maaaring iba ang optimal values para sa inyo. Depende sa factors tulad ng motor speed, weight ng robot, sensor placement, at track design. Habang nagtetest ako ng iba't ibang PID parameters, may napansin akong problema sa system. Napansin ko na kapag nadedetect ng sensor sa left side ang line, instead na mag-adjust papunta sa left ang robot, sa right siya pumupunta. Ganon din ang nangyayari sa kabilang side. Kapag nasa right side ang line, sa left naman lumiliko ang robot. Ibig sabihin nito ay baliktad ang response ng motors. Ang naging solution ko dito ay iswap ang motor pins sa code. Originally, ang configuration ko ay left motor sa pin 2 and pin 3 at right motor naman sa pin 4 and pin 5. Pero dahil baliktad ang response, pinagpalit ko lang ang motor pins sa code. Ang left motor sa pin 4 and pin 5 at right motor naman sa pin 2 and pin 3. After kong gawin yan ay in-upload ko ulit ang code sa Arduino at naging tama na ang movement ng robot. Kapag may nadedetect na line sa left at right side, ay mag-a-adjust na siya ng tama. And after calibration, PID tuning at pag-fix ng motor direction, gumagana na ng maayos ang ating line follower robot. Mas smooth na ang pag-follow niya sa line at mas accurate na ang movement niya. And that's it for this video. If nakatulong sa inyo ang tutorial na ito, feel free to like, share, and subscribe para sa mas marami pang robotics and electronics tutorials. This is Alex Hub, empowering your projects. See you in the next video!